Magandang umaga mga kababayan. Pagkwentuhan natin yung isa namang kabalastugan. Ebidensya ito na nagnakaw talaga ng billion-billion sa flood control projects. Ito si Tambaluslos. Akalain mo, ni-report ang bahay niya sa Amerika na kung sa peso ay halaga 130 million, ay binenta lamang niya ng $1. Kung sa peso, 56 pesos. Grabe. Oh, ngayon, ano naman ang implikasyon nito kung binenta sa $1? At tanong, kanino niya binenta? Sa kanyang kumpanya rin. Binenta niya sa kanyang korporasyon din. So, kung sa Pilipinas, kung magbenta ka ng lupa, o ng propiedad, o ng bahay, magbabayad ka sa ng tinatawag na buwis na capital gains tax. Ang tanong, magkano ang babayarang buwis? Kung 1 peso lang o $1 lang ang halaga. Ang sagot diyan ay ayon sa batas, kahit na mababa ang benta, ay lalabas pa rin po na ang pagbabasihan ng buwis ay kung magkano ang halaga ng fair market value o di kaya yung BIR zonal value. So kung ang halaga niyan ay kuan lamang, ay nakalagay mas malaki, halimbawa 130 million ang halaga, tapos binenta mo piso, magkano buwis babayaran mo? Ang buwis kukwintahin pa rin ikumpara doon sa at kukunin ang base price yung pinakamalaking presyo, which is sa zonal value, halimbawa 130 million, doon ibabase ang 6%. So kung 6% kasi ang capital gains tax, so ang 6% niya is kung 130 million is bali 6 plus 7,800,000 ang babayaran niya na buwis. Kasi 6% capital gains tax. At magdadagdag pa siya ng 1% babayad sa fee sa pagpalipat sa titulo, sa pangalan. So that is already 7%. So magbabayad pa siya ng 1% normally sa notaryo publiko na magnotaryo ng bentahan. So that is already 8%. So magbabayad din siya ng capital gains tax na normally 1%. So 9% na. So 8% na. Magbabayad pa siya ng normally may mga fees pa siya na babayaran, transport tax sa city or sa province. So kung normally lahat ng expenses ay 10%. So kung ang 10% ng 130 billion, gagastos pa rin si Brumaldez ng tinatag na 13 million pesos. Ngayon, ang 13 million pesos na yan ay mahalaga pa rin niya ba yan? Mahalaga yan sa kanya. Although, ang baliwala lang yan sapagkat po ay ang mangyari, ang iniwasan niya, importante, may iniwasan siya na mahalaga. At ang mahalagang iniwasan niya dyan ay pag hinabol na yung kanyang kayamanan, ay pwede niyang itago, hindi na ako may-ari niyan. Yung korporasyon na may-ari niyan. So, hindi akin yan. Pwede yung sasabihin, hindi sa kanya yan. Isa pa na kanyang gagamitin niya na dahilan na hindi niya na ilalagay sa salin niya. So, kung hindi may lagay sa salin, hindi ibig sabihin po ay na itatago niya na ngayon mga kayamanan niya. So, isa lang yan sa marami niyang kayamanan ang nasa kamay niya. Sa Amerika po yan. Ngayon, para makita natin, basahin natin po yung wala naman kasi akong subscription sa Rappler. Sa Rappler sana maganda. O, tingnan na lang natin po yung balita din sa isang sa yung comment ni ni Romualdez sa kanyang sa napaulat na nabisto yung kanyang pagbebenta. Sabi niya, former House Speaker Ramon Martin Romualdez releases a statement. Ang palabas ng statement October 21. In response to Rappler's investigative report on the state recent transfer of 130 million property pesos in the U.S. to a corporation for $1 only. He says his property has always been declared in his assets list. He has yet to release his salin from recent years. Sabi na kalista na daw sa salin niya, pero hindi ba niya pinapalabas yung salin niya? So, yan ang sinasabi niya. So, paano ito ngayon? So, sabi ko nga, ginagawa ito para maiwasan ang paghabol. So, kung mag-imbestiga na
ang Pilipinas sa flood control project ay pwede niyang itabi ito at sigurado ako na kinita niya ito sa flood control din. So itong balita ng Agila ng Bayan ay ikuha natin, gamitin natin, no? Sabi niya, Romualdez ipinasa ang 130.5 million na ari-arian sa US sa halagang $1 lamang. Nilipat ng dating House Speaker at pinsan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na si Representative Martin Romualdez ang ownership ng kanyang 2.24 million property sa Dover, Massachusetts sa isang korporasyon sa halagang $1 lamang batay sa mga dokumentong nakuha ng Rappler. Ayon sa mga opisyal, natala ng pamahalaan ng Estados Unidos ang 6.25 acre ay nakarehistro sa pangalang Romualdez Ferdinand Martin G. Ang buong pangalan ng dating leader ng Kamara. Ang bahay na itinayo pa noong dekada 1930 ay isang colonial-style mansion na may 10 silid, kabilang ang 4 na kwarto. Nabili umano ito ni Romualdez noong 1988 sa halagang $650,000 o tinatayang 13.7 million pesos noon. Noong Hulyo 1, 2025, ninagdaan ni Romualdez ang isang quitclaim deed na nagpapalipat ng pagmamay-ari ng nasabing mansyon sa papunta sa kumpanyang AMMY Incorporated, isang korporasyon na nakarehistro sa Delaware, kapalit ng nominal na halagang $1. Bagamat lehitimo ang ganitong uri ng kasunduan, ayon sa mga abogado na kausap ng Rappler, maaari itong magdulot ng pagdududa kung ang layunin ay itago ang tunay na pagmamay-ari ng ari-arian o ilayo ito mula sa posibleng pananagutan o investigasyon. Batay sa mga tala ng Estado ng Delaware, itinatag lamang ang amin nitong Hunyo 2024. So, ibig sabihin, bago magsuna si President Marcos. So, mukhang alam niya na ang mangyari. So, kaya nilipat niya na. Nakarehistro ito sa pangalan nakarehistro ang pangalan ng aming cooperative sa president nito na si Attorney Casino, isang New York-based lawyer na graduate ng UP. Brad ni Romualdez sa Upsilon Sigma Pi. So, ang parehong fraternity ni Romualdez. Parehong lagda ni Casino ang nakita sa dokumento ng AMMY Incorporated at sa papeles na Benguet Corporation kung saan siya ay abogado. Ibig sabihin ng Benguet Corporation po, ang mayari yan si Romualdez. Sinubukan ng Rappler na kunin ang panig ni Romualdez mula October 16 hanggang 21 sa pamamagitan ng email, telepono at Viber, ngunit hindi ito tumutugon. Ayon sa 2025 Property Assessment ng Massachusetts, ang kabuuang halaga ng ari-arian ay $2.24 million o sa equivalent na halaga sa peso, 130.5 million pesos. Kung saan $971,500 ang halaga ng lupa at $1,268,000 ang halaga naman ng bahay. Matatagpuan ang mansion sa Dover, Norfolk County, isa sa mga pinakamayamang bayan sa Massachusetts batay sa datos ng US Census Bureau. Ang karaniwang taon ng kita ng bawat sambahayan sa Dover ay $250,000 o 14.5 million habang ang karaniwang halaga ng bahay sa lugar ay umabot sa $1.74 million ayon sa property website na Zillow. Hindi ito ang unang transaksyon na pinasok ni dating speaker ngayong taon. Noong Marso 2025, ibinenta ni Romualdez ang kanyang 20% na bahagi sa EEI Corporation sa pamamagitan ng isang management buyout na pinangungunahan ni CEO nitong si Henry Antonio. Pagsapit ng Oktubre, lumabas na ang EEI ay nakuha ang kumpanyang pagmamay-ari ng dating Pugo Hub na si Island Cove na sa Kawit, Cavite. So, ibig sabihin, ang may-ari pala ng kubo. Sunod na lang natin ito. Babanatan. So, ang paglipat ng ari-arian ay naganap sa gitna ng aligasyon kaugnay sa umano'y anomalya sa proyektong pang-infrastruktura. Isang dating security consultant ni dating Representative Saldico, kaalyado ni Romualdez, ang nagpunyag na may mga maleta ng pera umanong idinadala sa mga bahay ni dating speaker. Kabilang ang sa Forbes Park, Makati, na naglalaman ng 48 million hanggang 50 million bawat isang maleta.
Noong Setyembre 2025, nagbitiw sa pwesto si Romualdez bilang House Speaker na sinabing ginawa niya ito matapos ang malalim na pagninilay-nilay at panalangin upang mabigyan daan ang Independent Commission for Infrastructure na mag-isagawa ang mandato nito ng walang paghimasok o impluwensya. Humarap siya sa unang pagdinig ng ICI noong October 14 kung saan iginiit niyang wala siyang itinatago. Gayunman, humiling siya ng pagpaliban sa ikalawang pagdinig na nakatakda sa October 22 dahil sa umano'y na nakakataktang medical procedure niya. Papagamot daw siya. Patuloy na binabantayan ng publiko ang issue hinggil sa $1 na bentahan ng multimilyon dollar na ari-ari ni Romualdez ay ambot sa imo. Alam mo langga, ang sa Forbes Park, no? Ang property ni Romualdez na nagkakahalaga ng 130 million sa Amerika, sa Delaware, sa Massachusetts, ay binenta niya ng $1. Ang pinagbentahan pa, yung kanyang sariling kumpanya. Ay, ambot sa mo. Isa lang po ibig sabihin niyan, itatago niya lang para hindi malalaman. Okay? Ganun lang po kasimple ang kaisipan niyan. So, good morning, Thomas Esplana. Good morning, Attorney Edel Toto, causing shout out. Mo kami dito sa taga Sampaloc, Manila, dating supporters ng LP o Dilawan. Ngayon, kasama na kami kay Attorney Guanzon na may panindigan laban sa mga Marcos. Tama po yan, Eladio Socorro, para di mabawi sa kanya. Tama po kayo, ganun po talagang ginagawa niya. Miss Daisy, morning, Dr. Toto. So, yan po ang ating sa ngayon at mga team replay, bahala na kayo dyan magpasa-pasa nito at maraman ng buong bayan. Magandang umaga po.